Eto mga ka-BBM, wala na. Finish na ang mga didilis. Wala na silang maibato. At higit sa lahat, wala na silang maisip na paninira laban kay Pangulong Bongbong Marcos. O, kung mapapansin nyo, ang liit po ng suot ko. Ayan mga kababayan, after 3 years, nasuot ko ulit ang BBM. Tapos ang nakalagay dyan, isa ako sa 31 million. Ayan mga ka-BBM, na sa akin palaman yung iniingatan kong damit. Simulat sa pool na sinuportahan ko si Pangulong Bongbong Marcos bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas nung siya ay nangangampanya pa lamang. Ito mga ka-BBM, no? Talagang hindi talaga nagtatagumpay ang kasamaan, no? Na kahit anong gawin nila na paninira, pambabatikos, ha? At higit sa lahat, pambabastos, panghihila pababa at pagpapatalsik laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nyo ba napapansin mga kababayan? Hindi sila nagtatagumpay. Yung pilit nilang sinisiraan, mas lalong umaangat, no? Grabe mga kababayan, dahil nga hindi nila maloloko at magogoyo ang taong bayan, no? Dahil kitang-kita naman po ng taong bayan kung gaano kasipag po si Pangulong Bongbong Marcos or si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., no? Talagang nakakahiya na po ang mga ginagawa nila. Kung sino-sino na po ang idinadamay nila. No, nadami nga po itong si dating House Speaker Martin Romualdez, pati si Majority Leader Sandro Marcos. Dahil mga kababayan, alam po nila na pinsan po ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Romualdez at anak po ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Sandro. Kaya ang sinisiraan at pinupuntiryan nila ay walang iba kundi si dating House Speaker Martin Romualdez kasama si Majority Leader Sandro Marcos. Na ngayon mga kababayan, hindi naman sila nagtagumpay. 'Di ba? Hinarap ni dating House Speaker Martin Romualdez at ni Majority Leader Sandro Marcos ang ICI at napatunayan po na wala naman silang kasalanan. 'Di ba? Samantalang mga kababayan, etong si Zaldico, si spokesperson Harry Roque ay hindi man lang makauwi ng Pilipinas para harapin ang kaso nila. At itong si Pulong mga kababayan, no? Hindi po tinanggap ang imbitasyon ng ICI. Bagkos mga kababayan, nagtago. 'Di ba? Mga nakakahiya. Yan ang hirap mga kababayan, no? Dito kay Zaldico, kay Harry Roque, kay Pulong Duterte, hindi po nila kayang harapin ang ICI dahil nga po meron silang itinatago, 'di ba? Hindi katulad po ni dating House Speaker Martin Romualdez, ni Majority Leader Sandro Marcos. Hinarap nila ang ICI dahil alam nila sa sarili nila na wala silang ginagawang masama. Yan ang tunay na katotohanan at wala na pong maisip ang mga didilis na to na iba pang paninira para pabaksakin si Pangulong Bongbong Marcos. Balik na naman sila sa bangag, 'di ba? Puro sila bangag, bangag. Tapos sabi ng isang attorney diyan, nagkaroon tayo ng isang pangulo na drug addict, 'di ba? Samantalang ayaw niyang ipagsigawan yung dating Pangulo ng Pilipinas ay nagpe-fentanyl. 'Di ba? Oh, bakit hindi niya maisigaw yun? 'Di ba? Oh, nakakahiya yung mga ginagawa nilang paninira sa ating gobyerno. Napakabuti ni Pangulong Bongbong Marcos at ng mga Marcos. Siyempre, puwera lang kay Aimee, no? Dahil Lacson yun, mga kababayan. Hindi Marcos yun. Walang kapatid na Judas si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang palagi niyong tatandaan. Napakaganda ng pamamalakad ni Pangulong Bongbong Marcos
dahil napakabuti, napakasipag, napakamatalino at napakamatulungin ni Pangulong Bongbong Marcos. Kitang-kita po ng ating mga kababayan mga Pilipino yan kung gaano kasipag at kung gaano nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang tunay na katotohanan. Kaya sa totoo lang, total wala namang kasalanan itong si dating House Speaker Martin Romualdez. Dapat muli siyang maibalik bilang isang House Speaker ng ating bansa. Sa totoo lang mas nakakatulong si Speaker Romualdez dito kay Pangulong Bongbong Marcos at nakakatulong din itong si Martin Romualdez sa ating mga kababayan mga Pilipino. At ito pa mga kababayan, gaano kasipag itong si Majority Leader Sandro Marcos. Yung principal author bill niya ay nasa 72. Samantalang itong si Baste, ang tagal-tagal ng isang congressman ito. Pero bokya pa rin. Zero pa rin yung principal author bill niya. Tapos sasabihin niya, busy siya sa pagtatrabaho. 'Di ba? Kaya hindi siya makapunta sa ACI. Talagang ayaw niya lang talagang kaharapin yung ICI dahil meron at meron na malalaman sa kanya at makikita sa kanya na ayaw niyang malaman ng taong bayan. Kaya mga kababayan, finish na po, Hindi talaga sila nagtatagumpay kahit anong paninira nila laban sa ating gobyerno, laban kay Pangulong Bongbong Marcos, Finish na mga kababayan, hindi na nila kayang patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mga kababayan, sana sa totoo lang, mawala na po sana ang eleksyon dito sa Pilipinas. Kasi sa totoo lang, kung papalit-palit tayo ng presidente, hindi po mauubos ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga magnanakaw dito sa ating bansa, Kaya mas okay, bago palitan si Pangulong Bongbong Marcos, sana ubusin muna ang lahat ng korap dito sa Pilipinas. Kaya hanggang maaari na sana si Pangulong Bongbong Marcos na lang ang maging presidente ng Pilipinas dahil maganda ang pamamalakad niya dito sa ating bansa at marami siyang nagagawa at marami siyang achievement na naiuwi dito sa ating bansa at maraming mga proyekto siyang nagagawa at marami siyang natutulungan na ating mga kababayan, lalo na kapag dumarating ang mga sakuna katulad ng bagyo, paglindol, pagbaha at sunog na nangyayari dito sa ating bansa, ay agad-agad na nandyan si Pangulong Bongbong Marcos na tumutulong sa ating mga kababayan mga Pilipino. Kaya sa totoo lang mga kababayan, walang ibang nagmamahal sa atin at walang ibang nagmamalasakit sa atin, walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos lang. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, mahalin at ingatan natin ang isang magaling at matalino, mabait, matulungin na Pangulo ng Pilipinas. Walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sa totoo lang, Pangulong Bongbong Marcos, nandito lang kami sa likod mo na palaging nakasuporta sa bawat programa at sa bawat ginagawa mo na pagpapaunlad sa ating bansa. Nandito lang kami ng mga BBM supporters, Marcos loyalists at lalo-lalo na yung mga nagmamahal sa iyo. Nandito lang kami na patuloy sumusuporta sa iyo sa bawat ginagawa mo sa ating bansa. Mabuhay ka Pangulong Bongbong Marcos at mabuhay po ang bagong Pilipinas.